Live na po. Okay. Chris Roy din. Okay, Friday na naman po mga Kapix Pro, isang makulimlim na hapon po sa ating lahat. Good afternoon po Mr. Chair, good afternoon Attorney once again, and Press Raiden. Good afternoon. Isang makulimlim na hapon. Ang Si bilis. Pwede parang hindi makasalita. Nagda-drive lagi oh. On the go din po yan si Press Raiden. Yung meron na tayong mga good afternoon. John Christian Dumo. Lagay niyo yung location niyo para ma-shoutout natin. Ayun, from Ascot. Buti okay na yung kuryente yata nila sa no? Ascot, no? Sa Aurora. Yes po, kababalik-balik lang daw po as per pressure wind kahapon. So, very resilient ang Aurora. Kudos sa inyo. And hopefully magkita-kita ulit tayo soon. Oo, kailangan nila maging resilient kasi mukhang favorite sila ng Oo. Target lagi eh. lately. Si Espinosa Ace. Gandang hapon din. Yes. Saka si Anal. Ikaw yan eh. Yan Ako yan po. ang alter ego mo. The analyst. Si Si Barb. Barb. Yes po. Okay. Afternoon, Barbs. Good afternoon, Dave Madrid from Ascot. Si Sir Frederick Gonda, nandito rin po. Magandang hapon, Brother Frederick from Batangas. Parang namimiss na natin ang Batangas. No? Ay, hinihintay nga natin mag-invite si Frederick dun eh. Okay Si po. Daniel, Austria. Magandang hapon. Dito rin ako hanga talaga, Mr. Chair, sa mga taga-Aurora. No? Parang walang bagyo, walang sakuna na makakapigil sa kanila sa panonood ng KC. Laging meron pa rin talaga. Very, very good po. We truly Baka appreciate it. pinapagawa sila ng report every Monday. Pres Roy din, magpaano ka na? Magpakita ka na. At May bumati ka sa mga ka-Pix Pro natin. Pakita ang mga Bisaya. 2 araw. Ay, hapon. Yes. Hapon. Mr. Chair, may hapon. Nasa magkapatulog? Magandang hapon po sa lahat. Nagda-drive po tayo. Nasa Cebu, kakarating lang sir. Galing Bukidnon. Nasa Cebu na ka? Oo, nasa Cebu na. Okay. Nag-ano ka? Nag-land trip? Di naman, galing sa airport. Okay. Buti naman. Asa naman yung mga officers mo? Makaka-join ba yon? Nga, tinachat natin. Sana may mag-join sa atin. Okay, para ma-introduce natin. Tsaka magkasama tayo sa usapan ng mga cyber mga scam, phishing. Mr. Chair, shout-out ko lang yung team natin. Nakita ko na yung isa, Jekyll Hyde from Bacolod. Siguro ito rin kapigil sa kanila sa panonood ng case. Si Miss Marilu. Good afternoon din. Si Miss Kyla. Good afternoon. Si Christopher J. from Cebu. Mayang hapon dia. Good afternoon. Antonio
Si Sunshine. Ayun, si Jekyll, ang ating SOC analyst. Proud product ng pick. Conrado. Good afternoon. Rex. Magandang hapon. Rika. And si Kenneth. Si Alfonso. At si NCR Chapter President, Miss Ruby. Nasaan na si PPP? Habol po tayo. Si Ricasha. Anong pangalan niya? Rick Saya. Yeah, Rick Saya. from Surigao. Surigao. Wow. Di malayo. Hanggang Danawang abot. Ayun, nandito na si Miss Hershey. Ang isa sa mga officers sa Central Visayas. Si Colonel J. Wala pa ba siya? Inaantay ko pa po ang kanya, pero nabasa na po niya yung message ko. Nasa Iloilo po siya ngayon kung hindi ako nagkakamali. So, I think kahapon po ito si Sir G. Magandang hapon din sa iyo, Janine Lasala and Mark Ritual Maisa. Meron ba tayong presentation today or discussion lang? More on discussion lang, Mr. Chair, kasi medyo nabitin ang mga topics ko natin sa discussion the last time. Tama yan. Also pala, Mr. Chair, para dun sa mga interesado na mag-take ng Fixed Pro Certified Cybersecurity Professional Program, ipinapaalala lamang po natin sa lahat na ang programa po ito ay para sa mga newly grads po or graduating students po projected to graduate this school year po. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong chapter president. Pinost po natin sa ating Facebook page yung kanilang emails and contact details po, and send your letter of intent to express po your interest to join our program. Again po para lamang po ito sa mga newly graduates or graduating student for this school year. So bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga new talents para ma-explore po ang kanilang potential in terms of developing career in cybersecurity. Si BP Ellen. Magandang hapon, BP Ellen. Good afternoon, BP Ellen. Okay, we have Romark J. Dumo from Ascot Baler. Magandang hapon sa iyo. And Casey Milagrosa. Magandang hapon. Si Aristeo. Marasigan. Good afternoon. Andito rin ata si Pres Alan Pakulan ng Bacolod. Magandang hapon sa iyo, Pres. Pres Alan, magandang hapon. Kamustahin po muna natin si Attorney. Attorney, kamusta nga po pala ang experience right after the case? Dumami po bang nagpakonsulta? Ano po, hindi ko masyadong pansin yung kasi talagang ano po talagang dumating na na email sa office namin. Parang yata, normally umaabot na 400 a day. Grabe po. Dami. Dami po, dami. Dea, Poblete, good afternoon din sa iyo. Si Antonio, magandang hapon din. Magandang hapon po. 5:07 na tayo, Arlene. Siguro introduce na natin yung ating mga guest. Can we ask Pres Royden and VP Hershey from Central Visayas to please
show your anong tawag doon? Face reveal. Face reveal. Miss Hershey? Yung ano, good ne? Pero picture ko na mo din. Ayan, hindi wala yata si... Ayun. Well, Iyon. Hello. Magandang Hello po, hapon. magandang hapon. Introduce namin kayo sa sa ating mga Pix Pro members from all over 5 provinces. Si Kyle. Paul, good afternoon. Kyle. Okay. Arlene. So this afternoon we have two items to discuss, to do. One is we introduce our newly inducted officers for Central Visayas chapter. Unfortunately, we only have the two of them, but at least the president is chapter president, and Mandaue representative from LGU Mandaue. One of the chapter vice presidents are here. This is a normal process, no, that we want to share to everyone. And then the other one is continuation of the previous Friday's Kwentuhang Cybersecurity. We talked about scams and other cybercrime related matters. Hopefully si Police Colonel J. Guillermo, the Chief of Cyber Response Unit of the Anti-Cybercrime Group, would be able to join. If not, we will continue as scheduled. Arlene, let us introduce our guests. Nawala si Pres Roy din. Nawala si Pres Roy din. Okay. So, ladies and gentlemen, nakarating naman sa ating kaalaman na since we are expanding our reach and our, of course, advocacy even to the farthest region in the country. So, meron na rin po tayong presence sa Visayas region. And this is fortunately represented, of course, by our snappy officers coming from the Central Visayas chapter. So, Pres Roy din, sa magandang hapon po sa inyo. Would you do the honors po, Pres, of introducing the chapter and paano po ba tayo nabuo sa ating AOR, which is Central Visayas? And your officer, introduce mo din. Yes po. Yes, good afternoon po sa lahat ng mga ka-Pix Pro, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po sa Central Visayas, no? Kaka-form lang yung chapter natin, and it's being led by a government lead chapter, no? But we have partners also from the private sectors, no? So may mga vendors din tayo ng mga partners dito, no? And it's a composite, no? May uniform personnel, may national government agencies, and local government units, no? So ito po ay ating initiative, no, para unang-una matulungan yung capacity and capability ng government, no, lalo na dito sa mga nangyayari, no, na may mga incidents na mostly are from the government agencies and offices, no. So kami dito sa Central Visayas, although bago lang siya, no, and we try our best, no, as much as possible na may mga activity kami every month, no. Yun ang ginagawa natin, and may mga sponsors na rin tayo, no, with other agencies and private companies, no, na nag-o-offer ng resources nila, and
yung technology na as reference, no, in our defense, and yung maiangat lang, no, maiangat lang yung mga tao, no, yung skills ng mga tao, at yung posture ng mga opisina nila. So doon nagsimula yan, and hopefully ang lasirit natin dito sa Central Visayas ngayon is yung mga estudyante, no. So meron tayong programa doon sa ano. So in align with that, cybersecurity program natin, yung lasirit natin is 300 students ng University of Cebu ay ikakandak natin ng awareness, no, this coming December 13, no. So siguro yun yung lasirit natin for the 2024, and hopefully more on other schools naman next year. Okay. So yes, sir. Medyo mahirap yung signal ko dito. Meron, Sir Jay, clear mo. Meron, sir. Okay, thank you, Press. Medyo mahina, challenge ata ang signal ngayon kay Press Royden. And then we also have VP Hershey. Are you still with us po? So magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon. Okay, ma'am, kindly give us a brief background naman po para makilala naman din po tayo ng ating mga Kapix po, especially po sa mga nanonood coming from Central Visayas. Hi, Hershey po from LGU Mandawi, VP po ng PEXPO Central Visayas Awareness Training. So, last month lang po, nag-conduct po kami ng cybersecurity training sa office namin together with the Mandawi City LGU. Po. Actually, ano po very promising po itong Central Visayas chapter, Mr. Chair, kasi kaka-induct pa lang nila, ang dami na nilang pinapasang projects. And just recently, nagkasa na sila agad ng cybersecurity seminar together with their partners. So, nakakatuwa naman po. Hopefully, maging tuloy-tuloy pa ang ating presensya at mapalawak pa ang ating advocacy, especially with our constituents there in Central Visayas. Mag-add lang po ako kasi yung meron din tayong magiging textbook case natin. Yung mga officer po natin sa south ng Cebu, no, bibigay tayo ng 50 bags ng rice and yung mga groceries and pati t-shirt, no. Kay ano yan, sponsored by kay VP J, no, sa GRG Solution. Galing Si Kuya Jay pala, pala nag-ano dyan. So that's a good initiative. Ganyan ka-active ang ating Central Visayas. This year lang medyo nag-ano tayo ng ng activities, pero we hope next year we can consolidate our efforts and we do a finally siguro next year we can do a general membership meeting, no? Or if not, at least the officers to meet up. Okay, so to the Central Visayas chapter, to our Kapix Pro, we already we hope in the next cases they will also take the lead, no? And again, magandang hapon sa lahat. Si classmate ko sa Lasal, si Tops. Good afternoon, Tops. Si Marlon from Batangas, good afternoon. Okay, Celso from Taguig City University. All right. So, siguro isang highlight the other day, si NCR chapter president Ms. Ruby and I, we signed a MOA with the University of Makati for PIXPRO and University of Makati to work together. Number one is to draft the
a cybersecurity curriculum of University of Makati under the computer science department. And number 2 is to provide awareness training, certification trainings to their students. And what we discussed briefly was to develop train the trainer program for the University of Makati. And supposedly this December, we were scheduled to go to Aurora State College to also sign another MOU. But because of unavoidable circumstances, we postponed it to January. So we'll be doing this partnerships, no, more and more. And we are bringing our technology partners that we will also introduce to each and every school. Earlier this morning, we discussed with one technology partner to provide university-wide trainings. It's very promising. All right, nakita ko na si Colonel J. Jay? Yes, boss. Bakit Raku NCR ka na? Okay, dalawa mo office ko. Dalawa pala office mo. Nasa Iloilo ka na? After Sir Jay. Kasama natin si Attorney G.V. Sosa. Yun, no? Sarap ng buhay, oh. Okay, Arlene, since kompleto na tayo, we have scheduled. We have spent the 20 minutes for admin matters. Ang next natin is the scam and other online or cyber crimes, no? Nakita ko lang yung pagka December to start, no? Merong dumadami yung during Christmas season, napapansin na dumadami yung mga fake online stores. Meron na ba tayong mga ganitong complaints, Colonel J? Na biktima sa fake online stores? Sa ngayon, wala pa kami natatanggap na reports na ganyan. Pero malamang magkakaroon yan pagka hindi natin nabantayan at hindi maipaalam sa ating mga kababayan. Ayun. Siguro sa ating mga viewers, no? Fake online stores, ito yung kine-create ng mga scammers, ng mga counterfeit websites or sa social media ads, offering popular items at unrealistically low prices. Ano ba ang pwede nating ibigay ng mga tips sa kanila, Attorney GV and Colonel J, dito sa fake online stores? So, Sir Chair, isang ginagamit kayo ng mga criminal is yung deepfake video. Bitfit. Na na kung saan na parang pinapalabas nila na ang nag-advert ko na sila Marvin Agustin, may mga binibenta siya, deepfake video siya. Hindi talaga sila nagbebenta ng gano'n. Ayun po sa mga nauuso ngayon. Gumagamit sila ng mga artista na parang endorser daw, ganon. Yes sir, yes sir. Apo, mga deepfake videos po. Na parang pinapalabas nila yung mga celebrities or yung mga kilalang personalities, ini-endorse nila or sila mismo yung nagbebenta ng product. Wow. So ito mga deepfake ito. Yes po, yes po. Tama yun, Sir Angel. So alam po, sa mga viewers natin, ang pinaka-tip doon, make sure na sige Sir Jay, sige Sir Jay. Okay lang, sige lang. Mukhang paputol-putol ka, boss. Kaya hindi masyadong
Oh, driving yan eh. Biyahe yan eh. So, Ano Go ahead, Attorney GP. po, ang parang pinaka-tip po dyan sa online, make sure na puntahan yung official Facebook page nila. So pag wala pa tayong nakita binibenta para sa official page nila, malamang sa malamang yung nakikita natin, fake po yun. Ayun, so sa ating mga And viewers, para po malaman na kung tunay yung Facebook page ng ng mga celebrities, hanapin lang po ng yung blue tick mark, yung blue check. yung blue check. The verified the verified mark. So sa ating mga Kapix Pro, wag ninyong suluhin yung information nyo dito ngayon. Kailangan isiwalat nyo ito sa mga kamag-anak ninyo, no? Lalo na yung mga non-techie. Pero wala pa tayong natanggap na ganung reklamo, Colonel J. Sabi ko nga kanina, wala pa masyado tayong natatanggap niyan dahil mas siguro marami ng mga naniniwala ngayon na pagka may mga endorsement from mga kilalang personalities, alam nilang fake na yun. Nung una nga, yung unang-una pa, nung kasikatan ni Dr. Ong, Willie Ong. Oo, Oo. ni Dr. Willie Ong, talagang ginagamit na yung mukha niya, pero yung boses niya, hindi naman siya. Alam mo yung galaw ng bibig, Oo, yung bibig, ng no? laman. Oo. So talagang kinawawa yung video ni Doc Willie Ong. So pati mga artista tama yun. Kaya nakita ko rin yung kay Barbie Agustin, kay Judean Santos, may nakita nga ako pero sabi ko hindi yan yung minomodel ni Judean Santos. Yun ang mga nakakatakot ngayon. Tapos meron pa akong nakita yung parang sexual enhancers, nagiging porn na yung advertisement. Sa Facebook, tinatanggap na nila yon? Kasi kasi yun hindi, ang unang video niya kasi is advertisement. Pero at the end and the middle, meron siyang parang pornographic video na masaglit lang, mga 1 or 2 seconds yun . Kaya pag nakikita ko, nire-report ko siya na very yung advertisement na yan sa Facebook. So importante talaga, no? Ayun, siguro mga Kapix Pro, narinig natin, no? Huwag tayong maniniwala doon sa mga ini-endorse or huwag maniwala agad. Sabi ni Attorney GB, puntahan ninyo yung Facebook page mismo nung kung sino man yung artista nag-endorse at para ma-verify ninyo doon. Or sabihan na natin yung ating mga kapamilya. Ang challenge sa atin dito mga Kapix Pro, no? At least during dinner, lunch, or whatever gathering with your family, magbigay kayo ng 5 minutes na parang awareness sa kanila kung paano makaiwas. Kasi lumalaki at dumadami yung mga biktima. Ayun, so yung mga online stores, mga deepfake, yung mga porn-like na advertisements in Messenger, huwag po tayong maniwala dyan. Kailangan na sabihan natin yung ating mga lolo, lola. Ang sangklap pa naman na Colonel J, no? May mga retired na mga pension nila yung na kukuha, nabibiktima. Oo, kasi syempre, lalo na pagka nasa bahay lang, ang walang ginawa yan, kung hindi, nagtitingin ng Facebook. Tapos, pagka mayroong advertisement at mayroong pambili yan, talagang mapapabili. Akala nyo, kubisan, yung product, totoo. Yung product, tumbang galing dun sa legitimate store. Yan yung mga importante. Tsaka gusto ko lang dagdag si Renjel, talagang tumataas pa rin ng online selling at saka online buying natin ngayon ng mga reported, yung mga naloloko. Yan pa rin ang pinakamataas sa online scam na recorded sa PNP Cybercrime Group. Grabe, no? Kawawa yung mga kababayan natin. Buti na lang ako, wala akong pambili sa online. Ano po, Sir Jay, Mr. Chair, may napansin lang din kami lately, and napapansin ito kanimitan ng mga Kapix Pro natin, na ngayon, kapag may pinindot ka sa Facebook na gusto mong basahin, nare-reroute ka kay Shopee. Ngayon, kung bata ang gagamit kay Facebook at napindot yon at trigger happy yung bata,
mapapabili siya ng wala sa oras. So, may na-report na rin po ba tayong ganong kaso? And ito po ba ay allowed ba talaga na nililink ng kung sino man yung post nila sa isang produkto sa anumang online shop na meron po tayo ngayon? Ayun ang mahirap sagutin kasi pagdating sa Philippine laws hindi pa naman saklaw ng batas yan eh. So Wala. dapat ito talagang ako kasi personally ginagawa ko sa mga ganyan. Nire-report ko talaga sa Facebook yung content na nakikita ko na hindi dapat natin kumbaga na bawal siya dito sa atin. So marami rin ako napapansin na ganyan. Yun nga, kahit nga yung Viber, kung minsan pag may napindot ka, nagre-redirect na siya eh. Mm. Hindi na katulad nung dati na walang advertisement. So halos lahat ng application ngayon, meron ng advertisement kaya delikado na siya. So yung mga nag-advertise kung minsan, although nagbabayad yung mga yan, hindi natin alam na meron na pala siyang nakadikit na hindi natin alam kung malware ba yan o talagang sinasadya nila. Na hindi rin siguro nakikita nitong mga platform na to. Kaya hindi nila wala silang policy na nagagawa. Eh, yung AI nila, ang meaning pala nun, alang intelligence. Press Royden and VP Hershey, baka mayroon din kayong mga similar cases, no? Sa Central Visayas. Please chime in. So yun, una, yung online na scam natin, pero meron pang iba, yung phony or fake delivery notifications. Yes, Mr. Chair, maraming ganon. Yung makakatanggap ka ng message, apparently galing from normally galing from PhilPost na meron ka daw package, and then para maklaim yung package mo, kailangan mo bayad ng processing fee. Yan po, isa pa sa mga mga parang trend ngayon scam. O mayroon akong na nagpatulong sa akin, kaso too late na siya nagtawag sa akin. Nabiktima na siya, totaling 1.2 million na yung kanyang nabayad. Customs naman, no? Sinabihan siya na mayroon siyang package sa customs. Hindi ko maintindihan. Alam naman niyang walang nagpapadala sa kanya, pero parang magbigay ka ng, for example, 100,000 para ma-process na natin to. Ay, may dagdag pa pala na mga 150,000 para ma-process. Pero, Colonel J, sabi niya nung ilang hundred thousands na siya, nagduda na siya. Hindi siya magbabayad. Ngayon nag-iba yung style ng scammer. Ang sinabi naman sa kanya, nako, kontrabando pala yung yung laman. Package mo. Huhulihin ka na ng pulis, pero para hindi ka hulihin, magbayad ka na lang ng ganito. Inaabot siya ng 1 million plus. 'Di ba? Pero Colonel J, ang bank account legit sa bangko dito sa atin. Opo, tama yan, sir. Bago ko sagutin yun sa bank, ang nakikita kasi ng mga scammer ngayon yung behavior na gumagamit eh. Katulad ng mga biktima na na-interview natin, nagkataon kasi na yun yung time na kumbaga naabot yung kanyang pag-iisip o kanyang pakiramdam na para bang totoo itong kausap niya eh. So napakaraming mga professionals, mga doctors, mga judges, na alam naman nilang may mga manloloko sa online. Pero yung time na yan, katulad na nabiktima na 1.2, hindi naman natin siya sinisisi. Nando dun yung point noon, panahon na yun, na it's either baka meron siyang iniisip, tapos biglang dumating yung ganyang pagkakataon na akala niya totoo na yan. Na alam naman niya at the back of his mind, scammer to. Pero patuloy pa rin siyang sumasagot. Katulad nga na ganyan, ibig sabihin, mas magaling yung manluloko dahil napansin niya, pwede pala itong lokohin. Responding. Oo, nag-expand. So, actually, meron kami mga nahuling ganyan nung May of 2022 or 23 yan. 23, May of 2023. Tumigil na yan eh. Ngayon, bumabalik na naman eh. Kaya, pinag-aaralan natin yan kung paano mapatigil uli yan. Dahil napakarami. Recently, may nag-report sa atin na may edad na, mga 72 years old. 2 milyon yung naibigay niya. Dahil yun nga, ganun din, natakot din siya. Alam mo yun? Basta ang problema kasi pag sinabing isusumbong siya sa pulis, natatakot sila sa pulis eh. Yun ang nagiging problema eh, na ayaw nila mag-report sa pulis. Saka lang nila na i-report pagka wala na talaga silang maibigay na pera. Yun nga ang So,
Mga Kapix Pro, tandaan nyo yung mga fake na delivery notifications. So yon, sabihan nyo yung mga kapamilya nyo na pag mayroon tumawag na may pakete sa post office, may pakete sa customs, may pakete dito, may pakete dyan, at least sabihin muna sa inyo para pwede naman kayong mag-message anytime dito sa Facebook page natin at para makapagbigay din kami ng baka opinion, no, na yan ay fake kasi kung wala ka naman talagang nagpapadala sa iyo, di ba? At mas maigi na kung willing ka talagang magbayad, magkitaan na lang kayo. Huwag kayong wag bank transfer. Sabihin mo magbabayad ako pero magpakita ka dito sa amin. 'Di ba? Tapos maganda ka na ng pangtaga. Doon pa, doon pa Sir Angel, doon sa mga bakit nagkakaroon sila ng bank account na yung tanong mo kanina. Ang ano kasi ngayon, ang nakikita ko, pag halos lahat kasi puro online na yung application even sa bangko ngayon eh. Kumbaga dahil sa convenience, nag-open ng bangko pagdating dun sa online transaction, pati sa opening of account, meron na ring online application. So ngayon, alam naman natin dito sa Pilipinas, paulit-ulit natin sinasabi, na ang identification ng tao na para makilala natin siya is pamamagitan ng ID, picture, plus address. So wala tayo yung it's either biometrics, fingerprint, or facial recognition. Wala tayong ganun eh. So ibig sabihin, kahit yung system ng bangko, kahit magpadala pa man niya ng selfie picture or selfie video, basta pag ang nakita niya kung anong nakalagay dun sa picture na o yung ID na ipinasa niya, siyempre tatanggapin niya yun dahil magkamukha naman yung sa selfie. Tsaka yung picture na naka-attach dun sa ID, plus may address. So pag tinanong mo yun, wala. Pagka kumukuha tayo ng dokumento sa bangko, nako, sabi ko, hindi ito yung taong nanloko dun sa biktima dahil alam mo yung ano, background ng isang tao, nasa madiblib na lugar, na alam mo naman yung kahit isang tuka, na event, alam mo na kagad na it's either, sabi, mga style kasi ngayon, ayuda, bigay ka ID, bigay ka selfie, bigay ng 500, yung mga ganon. So sinakyan ng kriminal yung pagkukuha ng mga ibang tao na akala nila ayuda, kaya nila binibigay yung information nila. Yun pala, nag-harvest yung mga cyber criminals natin. Colonel J, yung binanggit mo na yan, ang tawag dyan, charity fraud. Oh, tawag yan, charity fraud ang tawag dyan, no? O kaya dapat itigil na yung itigil na yung ayuda. Yun ba yung papirma? Yun yun, kasama yung papirma-pirma nyo, kunwari. Tapos bibigyan ng 300 pesos, 200, 500 pesos. Marami pa namang naniniwalang mga kababayan natin dyan. Siguro going back to the psychology of, alam yun na, the human behavior. Dahil nga kailangan ng pera, ito simple, mabilis, go sila. Pipirma lang naman daw. Ayun na nga eh. Press Roy din, baka meron kang mga pwedeng ma-share na mga pangyayari din dyan sa area mo sa Central Visayas, being the head of the cybersecurity of DICT Region 7. No? So yon, meron tayong So far, Go ahead. Yes, Mr. Chair. Yes, dito sa Cebu, ang last na amin yung nangyari sa reconciliation ng GCash. Wala pa. So, may isang incident dito na pinapa-check. May isa na nabiktima pero pinapalo up namin tapos parang na-reconcile na yung incident na yun. No? Hindi nag-credit sa GCash from other bank. Nung panahon ng Saturday na may problema yung reconciliation ng or exchange ng mga bangko to GCash. So, yun lang yung isa. No? Pero parang baka na-credit na kasi hindi na nagreklamo. Yun ang mga ganyan na Attorney GV. Kasi parang helpless yung helpless na yung mga biktima.
para at least man lang, no, makasampa ng kaso doon sa nag-scam sa kanila, or better ma-recover yung pera na nawala sa kanila. May mga masasandalan ba yung mga biktima pagdating sa ganyang scams? Ang number one, Mr. Chair, pag nabiktima ka sa scam, ang unang-unang dapat mong gawin, mag-complain ka po sa ating law enforcement agency. Kasi sila po yung mag-handle ng investigation. Ang problema kasi sa sa ibang victim, masalo pag small amounts lang naman yung na-scam sa kanila, ayaw po nilang magsampa ng kaso kasi parang sa kanila, hassle pa na pumunta ng pulisya, magsampa ng kaso. Ay, ng complaint na po. Nakatakot yata sila sa pulis. Yeah. Ang challenge kasi dyan, Sir Yun po talaga Angel, yung dapat na first step na gawin ang challenge kasi dyan, Sir Angel, mag-file po ng complaints sa ating kapulisan. Ang challenge kasi dyan, Sir Angel, yung laging tanong kasi ng biktima is gano'n nila kabilis makuha yung pera. Alam mo naman, pag-recovery, yan ang pinakamatagal. So, siyempre, kahit naman ako, mabiktima ako ng 500, Yes, agree. Siyempre, hindi ko naiisipin yan dahil abutin ka ng taon. Mas malaki pa gagastusin mo kaysa sa ma-recover mo yung 500. Pero on the part of the cyber criminals, yung mga criminal talaga, okay lang pa 500 ka. Malaki yan pag naipon. Marami naman, di ba? Oh, marami naman. So yun naman ang disadvantage ng criminal, but disadvantage yan doon sa mga biktima. So pinaka-the best siguro na solution talaga dito is to encourage yung ating mga mambabatas. Nagbilisan yung paggawa ng batas na yung recovery ng pera sa lahat ng mga na-scam dahil mabilis mawala ang ating mga pera eh. Ayun, tama yun. Sana mapunta tayo ng Congress. Colonel J. Yan ang target natin pag retire mo. At least tayo tatlo ni Attorney GB. Siguro kung walang gagastusin sa pagtakbo, pwede. Bayan natin, takbo tayo na walang pera. Pero sigurado matatalo tayo. Anyway. Wala ba tayong mga tanong? So far si Sir Tops, nandito po siya. Yan nga po, kailangang higpitan ang regarding sa Know Your Customer or KYC ng banks, lalo na sa online. Nag-harvest talaga sila ng legitimate info na galing din sa mga na-scam nila. May mga na-try kaming tulungan na ayaw mag-file ng complaint kasi ayaw mapahiya na na-scam sila. Okay, this is true. Maliban sa hassle, iba po ay ayaw na lang magreklamo. Kaya nga lumalakas ang kapal ng mukha ng mga manloloko. So paano nga pala po yun? Kasi almost lahat ng mga transaction natin requires our personal information, personal data, mga PII natin na inilalagay natin online. So may data privacy pa ba in the first place sa lagay na ito? And how do we protect our data online? Ma'am, ang unang tips sa akin pag-protect ng data natin online, number one kasi napapansin ko sa mga Filipino, marami sa atin, mahilig o delikado. Criminals, may mga ginagamit silang tools para po data scraping ng mga personal information na posted publicly. So, ayun po unang-una. As much as possible, avoid tayo ng Pagka ganito, pati tayo overposting ng personal information at social media. Maka-access ng ating mga post, hindi okay na yun, natin. Okay, so mga ka-Pix Pro unang-una, fake online stores. Sabihan nyo yung mga mga lolo't lola, tita, tito na medyo na hindi techy, mag-ingat sa pagbili, no? Laging sa inyo, sabihin nyo kayo na maging cyber 911 sa family nyo. Ngayong at least ngayong December. Sabihin nyo pag mayroon kayong pupuntahan na bago kayo magbili, please tanungin nyo muna ako. So yan ang evangelism natin. Number 2, yung mga delivery notification na fake, sabihan nyo rin sila. Pag may natanggap or may tumawag na may delivery,
isang guni mo na sa inyo, no? Wag mo nang padalos-dalos magbabayad agad ng pera. Kasi ang dami nang nabiktima, milyon-milyon pa. Tapos yung charity fraud, no? Kunyari, ayuda, wag magpapaniwala sa ganon. So, yung next naman na nakita natin, yung social media gift exchanges. Meron na ba dito sa Pilipinas? Parang sa social media, participants will receive multiple gifts in exchange for sending one, no? So kung wala pa, Wala pa ako ito sa na-receive yan. atin. O Wala yun. pa. So mga kasama, mga ka-Pix Pro, sabihan din natin, no? Yung mga nagpapanggap na Parang wala pa rin po akong encounter na ganun, sir. Opo. Oo, yung mga nagpapanggap na magbibigay ng maraming gifts, tapos ikaw magbigay ka lang ng isa. Pero magbigay ka muna. Sabihin nun, bago kita padalhan. Ayan. Wag ka magpaniwala sa ganon. No? Kahit nga kung kakilala mo yung yung Facebook account, no, ay i-verify pa din kasi baka na-hack na yung Facebook account na yon. Ang galing pa naman ng mga scammer ngayon, namimimik nila kung paano makipag-usap yung yung totoong account owner. May mga sila, may mga pinag-aralan talaga nila yung behavior. Ayan, so apat na, no? Charity fraud, delivery notification, fake online stores, at yung social media gift exchanges. Arlene, may question ba tayo? Wala na. Mr. Chair, ito, love scam daw. Meron pa rin ba, Colonel J? May mga reports pa rin ba tayo ng love scam, ng love bombing? Hindi, ano na ngayon, nagbago na sila ngayon eh. So, nagliligawan lang yan sila sa online pero lumilipat na sila sa investment. Sa crypto na. Oo, ganun na. So, minsan crypto pero iba-ibang, kunwari, legitimate business. Siyempre, magliligawan mo na sa online, dating sites or kahit sa Facebook or any application. And then, pag nakuha na yung loob ng biktima, investment naman ang i-offer niya ngayon. Pero nagsimula pa rin sa pag-ibig. Hindi na siya nang-i-scam sa pag-ibig, pero nang-i-scam na siya sa investment. Hindi ko alam, pag may na-scam pa rin sa pag-ibig. Ang tagal-tagal na maraming na-scam sa pag-ibig eh. Ay, yung kaibigan. Mga kamag-anak ninyo. Yun. Basta, siguro, ang lang dito, dapat lang na lagi mong iisipin na ang daming nanluloko ngayon sa online. At ang galing ng mga manluloko. No? Ang daming nabibiktima. Naawa nga lang ako doon sa tumatawag sa akin kasi ang tinatanong ko nga, bakit hindi ka tumawag nung 100,000 pa lang ang nakuha sa iyo? 'Di ba? Pinaabot mo pa ng ng 1.2 million or mga 300,000 Yung mga ganyan kasi, Sir Angel, saka lang yan talaga sila magrereklamo pag wala na maibigay na pera. Hanggat meron silang perang hawak at nakikita nila kaya nilang ipamigay, ibibigay yan eh. Yun yung halos lahat ng mood ng tao na nagiging biktima. Yun ang mga nakikita ko kuminsan. Saka pa lang sila magrereklamo pag wala na silang maibigay. At naalala nila, na-scam na pala sila. Nakakalungkot lang, no? Kasi hard-earned money ba? Tapos i-scam sila. Kaya yung mga lalaki, tama lang yun na mga asawa ang may hawak ng pera nila. Para hindi sila ma-scam. Actually, ito po may sinabi si Sir Romeo Ramosa II. Simplihan lang siguro ipaliwanag sa mga DTEC na kamag-anak, lalo na pag may edad na. Sabihan lang na for communication and entertainment purposes lang sa kanila ang social media at smartphone. Pero pag may pera o transactions nang involve, wag nang patulan. Ayun, tama yun. Ayun. Sabihan nyo lang na maayos. Baka kayo ay sabihan na, ano akala mo sa akin? Kabata-bata mo pa, pinangangaralan mo ako, ha? Sabi ang KJ. So yun. So, kasi nag-iiba talaga ang takbo ng isip ng tao pag may pera nang involved eh. Diba? Kahit wala namang tinayaan, pag sinabing nanalo, nai-excite.
O hindi rin natin ma-blame siguro ng mga tao na gano'n. Ano pa bang mga scam na na-encounter mo, Colonel J, na hindi natin na-discuss? Yun, kanina meron akong natanggap, nag-message sa akin, nanalo daw ako sa Facebook. Meron daw ako, may raffle daw. Tapos sinad niya yung pinost ko sa FB ko eh. May number doon. Tapos sabi niya, ito yung pangalan ko. Ang nilagay pa niya, naka-white akong something, ganun. Pag para makuha mo yung ano, may add mo ko sa FB. Yan na naman ang panibagong style yun. Pinost ko sa FB ko kanina yun eh. Na naka-receive ako niyan. Sabi ko, okay, may bago na namang style ah. So, possibilities dun sa mga naniniwala na naman sa mga ganyang post at alam nila na siguro nakita nila kasi nakikita ng behavior nila yan sa FB eh. So, ibig sabihin, nagbo-monitor din yung mga, ito, laging nag-ano to sa FB, baka pwedeng biktimahin. So, yan na naman ang style nila ngayon. Mag-message siya, yan, nagbago naman. Baka minsan, nakuha niya yung number ko na meron na naman silang IMSI catcher, nakuha na naman, pinessage siya naman ako ng text or, di ba? Alam mo yun? So, meron akong dinaanan kanina, ewan ko, dito na yun eh. Baka meron dito na bigla akong pinadala ng ganyan eh. Talagang wala nang ginawa kundi mag-isip lang ng mga kalokohan, no? Sabi ni VP Ruby, dapat kasi bigyang pansin ito ng gobyerno para mapaigting ang mga batas o regulasyon. At dapat may institusyon na talagang umaasikaso sa mga ganitong cybercrimes. I don't think the one portraying to be in charge is really knowledgeable. Sino ba yan? Tawa ang mga biktima kahit 100 or 500 lang. Well, no comment. Pero more than just the technical side, Mr. Chair, may psychosocial effect rin talaga kung bakit may maraming mga Pilipino, particularly on a certain age range, ang nabibiktima ng mga cybercrimes. And hopefully, ma-address din natin yon. Kung sino man yung tamang tao, kung may tamang tao o tamang ahensya man dyan, it should always start on of course, the higher level then. And then we should always fortify those on the grounds. Sabi ni Michael Reyes, may mga job task. Ito yata yung job scam. Yes, Mr. Chair. Ayun yung yung randomly makaka-receive ka ng ng text message sa Viber. Oo. Tapos ano sila, kung gusto mo ng part-time, 3,000 or 6,000 per day yata. Tapos madali lang yung magla-like ka ng item sa Shopee or kung ano man papagawa po. Later on, una, papatigahin ka muna, kikita ka. Tapos later on, habang nag-level up, mas mahirap ipapagawa sa'yo. And then, para ma-withdraw mo yung kinita mo daw, kailangan mo bayad sa kanila. Parang processing fee. So, ayun. Nasa WhatsApp na ata sila ngayon, attorney. Mas marami ngayon sa WhatsApp. Hindi, mas Ano po, Viber, WhatsApp po. Saka Telegram, yung tatlong yun po. Yes, yes po. Pero normally po, Viber muna saka WhatsApp tapos pinapalipat nila sa Telegram. Pero paano nila nakukuha yung number natin? Ang weird lang. Pwede ma'am, yung kunyari yung may mga fini-fill out tayo ng mga information sheet, pwedeng sa mga yun. Kasi kung open naman po sa mga tao na di ba, nag-fill out. Baka iba, pasimple lang pinipicturean, tapos binibenta, or yung mismong criminal po. Yan po. Possible na yung mga yun. Merong umiikot, nag-capture ang number. Ayun, yun din po. Technology based na Pero wag niyong kalimutan na 2 years ago or 3 years ago, nahack ang WhatsApp ha. 3 billion ba yun o 2 billion na users were compromised. Baka yung pinagpasapasahan na yung bentahan ng mga information na yon from one scammer to another, ito naman ginagamit na rin pa iba-ibang scheme. Panluloko. Bukod pa doon sa mga umiikot. At siguro bukod pa doon sa during COVID pag pumasok ka ng mga establishment, di ba? Yes po, yes. So marami silang sources. Ayun, mga ka-Pix Pro, marami kayong ibibigay na info sa inyong mga elders, no? Inyong mga kamag-anak, inyong mga tita, tito na medyo hindi na hindi na tech savvy at medyo may edad na or kahit na bata pa, sabihan na rin natin, no? Usually naman nag-worry rin tayo so doon sa may mga pera.
So yung mga medyo nag-aaral pa na wala namang pera, at least walang makukuha sa kanila pero information makukuha sa kanila. Ay, Yes, go ahead. Mr. Chair, may ano pala ako, idadagdag pala ako. Ito, regardless naman ng age, yung mga mga mahilig makipaglandian sa internet tapos biglang makipag cybersex, ang problema kinuha na pala ng video tapos after nun sextortion mauwi. So ano po, avoid nyo po 'yun. Marami pong nabibiktima ng sextortion ngayon. Ayun. Alam mo minsan yung Blackmail. nauso yan, Colonel J, di ba? Nung ang dami niyong hinuli ng mga sextortionist. Oh, tama yun, Sir Angel. Pero ano na, bumaba na yun. Ang style naman nila ngayon, kunwari, siyempre, naka-public yung account mo. Pag alam nilang kilala kang tao, yung biglang magmi-miss call, magvi-video call. Tapos, pag sinagot mo yun, i-screenshot niya. Kasi meron nakaprepare siyang video na nakahubad na babae. Sasabayin niya ng screenshot yun. Ngayon, gagawin niyang panakot dun sa kausap niya. Na pwede, panakot niya, siyempre, kung married ka or meron kang karelasyon, siyempre sabihin niya Parang lumabas ngayon na nakipag video cybersex. Nakipag-video sa'yo. Pero hindi naman. Kumbaga, kaya kung minsan, pag hindi mo kilala yung tumatawag, ay wag mong sasagutin agad. Or kaya, off mo yung cam para hindi ka madali nung ganung style. Ang problema kasi sa gadget natin, kapag ka video call ang tawag, pag sagot mo, automatic nag-on yung ano mo. Yung camera. On yung camera mo pag sagot mo. So that's Ang a isa good doon, Mr. Chair, pwede mong takpan mo ng daliri mo muna yung front-facing camera sa'yo. Saka mo lang, kumbaga, bitawan mo yung saka mo tanggalin yung kayo na nakatakip sa camera. Pag sure ka na kilala mo yung tumatawag sa'yo. Alam mo, magandang ano yan, no? Kaya kapag nagda-drive ka at may tumatawag sa'yo ng video call na hindi mo alam, huwag mo na sagutin dahil hindi mo matakpan yung hindi mo matakpan. Yes po, yes. Sasalita ka ba? Oy, sino ka? Magkakaroon talaga siya ng time to grab your grab a screenshot, no? Opo. O mga Kapix Pro, yung dahan-dahan kayo sa internet. Buti na lang si Colonel J, bawal yan. So yun, wag niyo kalimutan yung mga scams na natin, na discuss natin, yung job scam, okay? Yung online store scam, fake online store scam, fake delivery notification scam, yung charity fraud scam, social media gift exchange scam, no? At kung mayroon pa kayong ibang scams na alam or na biktima kayo ng mga scams na to, paki-share na lang sa atin at pag-usapan ulit natin, no? At saka especially yung yung sex video scam na wag mong sasagutin yung nakikipag-video call sa iyo sa Viber dahil pwedeng i-grab yung pagsagot mo, pwedeng i-grab nung scammer yung video screen niya at para kang doon, nakipag-video sex sa isang babae na hindi mo naman talaga ginawa. Pero pag ginawa na niya yon, medyo nasa defensive ka na. Kailangan mo nang magpaliwanag. At kung yung kakilala mo ay kilalang tao, mahirap yon. Okay, we have 4 minutes. Colonel J, ikaw muna. Ano ang pwede mong ibigay na na tip na pwede nilang ma-share sa kanilang mga kamag-anak? Opo. Yung maganda kasi sa gadget ngayon, lahat touchscreen na eh. hindi siya katulad dati na keypad na pwede mong i-lock yung keypad eh. Ngayon kahit sabi mong meron na pating facial recognition, so napakabilis na rin siyang buksan. Kaya kung minsan kahit hindi kaya minsan yung mga biktimang nakakausap po namin, tinatanong na, so binabackground natin siya. Wala naman daw. Sabi ko, nako, baka minsan nung binulsa mo yung cellphone mo, may fingerprint pala yung napindot mo, nabuksan. So hindi mo alam na kung ano na pinagpipindot mo doon sa sa cellphone mo. Kaya kung minsan marami pong nabibiktima. Kaya nga lagi kong sinasabi, naingatan po natin yung gadget natin dahil
Ito na po ang isang gamit na napakahalaga dahil lahat ng ating information ay nandiyan na po. Papatext, kung anong mga activities natin sa online, nandiyan na po. So hanggat maaari, ingatan po natin siya. O kaya yung ating screen, balik natin yung merong takip na para kahit hindi mo siya magalaw pagka inaibulsa mo siya para protection din sa iyo. Although inconvenience sa user, pero mas magandang kung minsan merong inconvenience, pero protection naman nung gumagamit. Kasi sabi ko nga, lahat ay nandiyan, lahat ng ating lahat ng mga financial accounts, lahat ng ating activities, lahat ng mga activity natin nandiyan. Ang ating mga videos, ang ating mga pictures, minsan ang ating mga IDs nandiyan na rin dahil alam niyo yun, pinipicture na natin siya o any information, ingatan po natin dahil ang labanan po ngayon sa cybercrime is information. Thank you, Colonel J. Medyo nakakatakot. At sa nakita nga natin na ito, sabi ni Michael, Vishing, 500,000 naman ang na-withdraw. Nagpanggap na empleyado ng bangko. So ang dami nating babantayan, no? Bantayan natin yung text, bantayan natin yung Viber messages, bantayan natin yung WhatsApp message, bantayan natin yung social media, bantayan natin yung Messenger, bantayan natin yung tumatawag sa atin. Ang dami natin binabantayan sa defense side. Sooner or later magkakamali tayo kapag binaba natin yung ating pagiging vigilant, no? So, Attorney GV, ano naman ang may papayo mo? Ang mapapayo ko po, Mr. Chair, sa ating mga transaction online or sa cyber, ano po tayo, lagi tayong doble ingat. Kailangan, updated po tayo kung ano yung mga current modus operandi. At paano po natin, yun, paano natin malalaman yung mga current modus operandi o yung mga, ano na ba dapat yung mga dapat nating iwasan? Ano lang yung Mr. Chair, simple lang po yan. Lagi tayong manood ng kwentuhang cybersecurity. Yun, no? Hindi ko na-expect yun, Ayan. Talaga. Ayan po. Sir Jerry, di mo ba inaanak to si Attorney JB? Inaanak ko yan. Kaya naman pala. Pero yun po, doble ingat lang talaga tayo lagi sa mga transaction natin online. For example, sa mga scam po, kung wala naman tayong in-order, pag may-receive tayong message, ano po natin kagad yun? Delete na kagad natin kasi wala naman tayong in-order, bakit may dumating na package? Yan lang po. Yun. At kailangan ng ating mga kamag-anak, no? Mga unsuspecting na kamag-anak natin, kailangan nila tayo. So, Kailangan po kaya natin kayo. sabi ko, kamag-anak, friends, kaya any gathering, dinner with family, lunch with friends, or meeting with peers, let's not forget to give them. Uy, alam nyo ba ngayon na Pasko na naman, yung mga scam na naman. Oo, yung online store scam, fake delivery notification scam. Ayan, mga sabihin natin sa kanila para lang ma-open yung conversation. Nandito pala si VP Sheila natin, ating finance and board. Hello VP Sheila, how are you? So, ang importante ngayon na yung pang Noche Buena ng pamilya mo hindi mapupunta sa Noche Buena ng scammer. No? Yan lang lagi ninyong babantayan. Napakasaklap. Walang pakialam yung mga scammer kahit 500 lang yung pera mo. No? Kahit 1,000 lang yung pera mo, papatusin nila yan. Yun ang reality. At ang problema pa, hindi naman natin sila mahabol. Unlike yung hinold up ka dyan sa kanto, mayroon tutulong sa'yo pag nagtawag ka ng saklolo. Diba? Mayroon at mayroong isa o dalawang tao dyan na pwedeng sumaklolo sa'yo. Dito sa cyber, mag-isa ka lang. Yes. Kawawa ka dito, mag-isa kang mag-click, mag-isa kang mag-transfer ng money, mag-isa kang, di ba? Wala. Iiyak ka na lang. Wala rin namang mangyayari kung iiyak ka. Oh. Pag pumunta ka kay Police Colonel J. Guillermo, kailangan magreklamo ka at ituloy mo yung reklamo mo para makatulong sila. Pero pag hindi ka magreklamo, hindi ka rin matutulungan. So maraming mga ano. Oh. Ay, Kuya Jay.
Ito yung isang Vice President natin sa Central Visayas. Kuya Jay. Meron pala kayong session dyan. May Christmas party ba kayo dyan? Kuya. Kuha mo, bro. Tara. 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 Kina. Kuya. Good evening. Good evening, Kuya. Ayun, So, nakikita ka ngayon ng mga kapikpro natin sa maraming provincial chapters natin. So, si Kuya Jay, isa sa Vice Presidents ng Central Visayas chapter. At Jay, pwede na ako mag-out? Kapwa Agila. Okay, Colonel Jay, maraming salamat ha. Meron pa akong interview. Sige, galingan mo. Bye, sir. Okay, so Kuya Jay, medyo na huli ka. We are about to papaalam na tayo. Siguro okay lang, Kuya. Busy rin. Nagkita kami ni Roy din ni Press. So, yun, sinano lang sa akin para marinig. Okay. Good evening sa lahat. Good to see you, Kuya. Good evening, Kuya. Good evening. Okay, so as sabi natin, isiwalat natin yung mga tips at yung mga types of scams ngayong Pasko. Okay, number 1, fake online store, fake delivery notification, fake exchange gift in social media, fake job. Actually, consider nyo na lahat na fake yan. Pag may nag-message sa inyo, better na i-consider nyo na fake. Baka fake din yung Facebook friend nyo. Marami rin ganon. No? So, kaysa magtiwala kayo at mabiktima ng inyong pang Noche Buena or yung mga pangregalo ninyo sa mga apo-apo or kamag-anak. Okay. Ayan. Edie Arlene? Yes, Mr. Chair, isang makabuluhan, masaya, exciting at punong-punong impormasyon na naman na kwentuhang cybersecurity ang lumipas sa maghapon. Maraming salamat po ulit sa ating hindi ko na sasabihin guest speaker kasi alam ko magiging regular na po sa atin sa case itong dalawang cyber experts po natin. So, attorney, maraming salamat po. Maraming salamat din, ma'am. Anytime, ma'am, basta may free time, pwede niyo pong i-invite. Yes. Right. Cyber lawyer. Yan na pong tag natin sa inyo. And of course, si Colonel J, ang ating cyber cop at ang kanya pong, of course, anti-cyber crime group po. Maraming salamat po, Papa Unlak. And again, it's Friday. Kung ang iba ay nagpapahinga, nasa kanya-kanyang pamilya, sa cybersecurity po, hindi po natatapos ang ating linggo sa Friday. Kasi kung ang ibang nagpapahinga, tayo po patuloy nating sinesecure ang ating cyberspace, hindi lamang po para sa ating mga pamilya, kundi para sa mga susunod na henerasyon. So sabay-sabay po nating sabihin ang ating mantra sa cybersecurity, Mr. Chair. Happy lang! Walang weekend! Maraming salamat mga kapits. Thank you, everyone. Thank you po. Salamat po. Hershey. Thank you, Attorney JV. Thank you po. Thank you, Ninong. God bless. Thank you, sir. Thank you.